ka-TH, magandang gabi. From Bohol Treasure Adventure channel natin sa YouTube at saka Bohol Treasure Adventure Mapstone Remapping, yung Facebook group natin at saka yung page natin na Bohol Treasure Adventure. Paki-visit nyo na lang po din yun mga ka-TH. So, ngayong gabi mga ka-TH, bali, before tayo matutulog, try ko muna kayong turuan paano basahin ang ground mapstone. So, ito yung mapstone. Example ko ito mga ka-TH. Sa site namin ito mga ka-TH. Ito yung nakuha namin doon sa area nung nag-operate kami. Kasama ito mga ka-TH. Ito ay isang snakehead. Bali, marami pang mga sign doon mga ka-TH. Pero ito lang yung kinuha ko. Dalawa kasi ito lang yung pinaka-importante na marker doon sa nakuha namin sa area. So, paano nga ba ito basahin mga ka-TH? Itong ganito mga ka-TH. So, sa mapstone na ito mga ka-TH, bali, ito yung mapa sa area, sa bundok na yun mga ka-TH. Bali, ito nga pala mga ka-TH yung ganitong butas mga ka-TH na medyo oblong siya mga ka-TH. Ayan o. Yan. Yung butas na ganito na medyo oblong siya at saka sa mapstone na ganito mga ka-TH, basta ganitong butas mga ka-TH tapos malalim, tapos yung parang pinas-circle siya sa ilalim mga ka-TH, yung parang ganito mga ka-TH na itinusok sa bato. Ito ay nagsisimbolo sa water source, balloon, or atabay mga ka-TH. So, ito yung atabay natin mga ka-TH. Tapos yung ganito naman mga ka-TH, yan o. Yung parang ganito siya, yan o. Yan. Ito ay nagsisimbolo ng slope or mga piong. Ganun mga ka-TH. So, meaning, ang kinalalagyan ng balon ay nasa slope siya mga ka-TH. Bali, ito mga ka-TH. So, yan. Kasama siya sa slope. So, hanapin natin yung area doon na may slope na may balon. So, at doon mo makikita ito mga ka-TH. Positive to mga ka-TH. May balon sa area. So, proceed naman tayo sa iba mga ka-TH. Yung ganito mga ka-TH, yung parang may group siya, ganyan. Yung parang pailalim siya. Ay, ganyan. Ganyan mga ka-TH. Yung parang may group siya, ganyan. Ito ay nagsisimbolo ng mga signs and symbols at pati mga marker sa area. Doon mo makakukuha yung pattern sa area. Yung ganito. So, meaning, nasa yung area na nandito mga ka-TH ay maraming sign doon. So, positive tayo doon mga ka-TH kasi may 7 na, may formation na 7 na mga old mangga doon na parang nag-triangle sila. Tapos, basta ganito mga ka-TH is symbolize to ng mga marker. Doon mo makikita ang mga magagandang marker doon mga ka-TH. Ito. Nandoon lahat. Pero wala tong laman mga ka-TH. Mga marker lang to mga ka-TH. Wala tong laman. Bali doon sa area na maraming sign dito. Puro ang ginamit na mga signs ng mga Hapon at marker or sign doon ng mga Hapon is walang bato. So, kasi yung area is malalaki yung bato, siguro nahihirapan silang buhatin yun. At saka bihira lang yung bato sa site na ito mga ka-TH. Kaya
ang ginamit nilang marker doon ay mga puno ng mangga. So dito mga katiits, malalaman mo kung legit ba yung kuan natin mga katiits, yung maps to natin. So ito mga katiits, from dito is may creek siya mga katiits ha. Dito papunta dito, pupunta dun sa ibaba. So ayan, creek yan mga katiits, from dito ganyan. Creek yan mga katiits ha. Itong sign na ito mga katiits, creek to siya mga katiits. So creek to or sapa yung papuntang ganyan mga katiits. So andyan, malapit lang siya sa, pero sa slope mga katiits, from dito sa balon slope, may isa siyang deposit mga katiits. So meaning ito yung deposit niya mga katiits. So sa balon niya mga katiits, malapit lang siya sa balon, nasa taas siya ng slope. So kung ganoon mga katiits, ito mga katiits, pwede na natin itong idaan dito mga katiits, dito. Kaya nga para siyang triangle to mga katiits. So yan, triangle siya. So meaning pwede na, mabilis ang trabaho sa slope tayo dadaan. So from dito mga katiits sa sapa, bali doon pala sa may sapa mga katiits is may sign doon na ito, sign to mga katiits. Bali may nag-triangle na sign doon pala sa ibaba ng creek mga katiits at saka sa slope. So meaning nandito siya sa taas. Itong nasa taas mga katiits is kuanto siya mga katiits. Sa Bisaya pa nito lubi or niyog, kasi inoperate namin itong area to mga katiits. So niyog ito mga katiits ha, yung nasa itaas ng, ito pala yung closed tunnel mga katiits. Ang mga closed tunnel natin dito mga katiits ay ito siya, closed tunnel to, at saka ito ang nag-iisang closed tunnel, nasa slope siya, baba ng slope mga katiits. Dalawang entrance ng closed tunnel. So ito siya ay, sa base sa sketch ko sa closed tunnel, ito ay mag-intersect siya dito mismo sa paganyan yung mga katiits yan, papunta doon. So ay ganyan. So ito yung tunnel 1 at saka tunnel 2. Bali ito yung picture nung trabaho namin sa tunnel mga katiits. Bali dito banda mga katiits, isa lang yung inoperita namin sa areang ito mga katiits, at saka hindi pa ito natapos hanggang ngayon kasi nga yung mga kasama ko kasi ay bali nag-iba ng isip, kasi nga naniwala sila dun sa medium na kinuha nila. So laking gulat ko nung in-stop nila yung kuan na to mga katiits, yung site namin dito, at saka naghukay sila sa taas. Iwan ko kung anong nakain nila or naisip nila bakit ganun ang mga plano nila mga katiits. Binigyan ko na nga sila ng magandang site,
yun, nagkuan pa sila, nag-iba pang isip. So ngayon mga katits, ito yung ito yung nupirit ko mga katits namin. Nasa gilid siya ng slope kasi madaming mga mangga dito mga katits. So ito yung inupiritan ko kasi nag-open tunnel lang ako doon mga katits, kasi pag na-open natin ang tunnel na ito mga katits, bali yung mga deposit na nandito sa itaas mga katits, sa ibabaw ng sign, ito yun ito or ito, makukuha natin itong mga katits. At saka kung ito mga katits, ito nga pala yung exit niya mga katits sa tunnel. So ito yung exit niya. Yung deposito kasi dito mga katits is nasa exit. Pero ang gusto ko munang ma-open ay ito mga katits, kasi nung nakuha ko ito mga katits sa itpit, ito medyo nagandahan ako nito mga katits. Snakehead. So meaning ng snakehead ay fishing siya sa tunnel, or nag-i-introduce siya sa tunnel. Kasi nga yung snake natin, yung ulo tumitingin sa kanyang katawan, at saka yung katawan niya ay yun ang symbolize niya is tunnel. So meaning positive yung hukay ko doon mga katits. At saka ito nga pala yung overview sa tunnel mga katits, or yung pinalaki niya to. Kasi nga sa mapa, ito mga katits is maliit. So kung mag-google ka nito mga katits, kailangan mong ilaki to. So nung palalakihin natin yung tunnel mga katits ay ito. Ayan. Ito siya mga katits. Ayan. Ito yung kuha natin mga katits. So ayan. Ito na yun. Bali may mga kuha natin mga katits. So ito yung pinalaki natin na tunnel. So meaning pagpasok mo dun mga katits ay may isang giveaway na agad mga katits. Bali 1 box lang yun na maliit mga katits. So ayan, pagpasok mo pa lang sa tunnel ay may giveaway ka na. At saka yung sa taas ng, medyo taas lang siya kaunti sa hukay namin mga katits, ay may isang load din mga katits. Bali 2 load yung nasa tunnel mga katits. Nung pag open natin ng tunnel ay 2 agad ang load. So pwede na yun pang finance mga katits. So ito mga katits, paano nga ba ito basahin mga katits? Ayan formation siya, ahas siya. Yan, ahas siya na nakatikom ang bunganga. So meaning walang masyadong traps sa hukay. So meaning nakabukaka yung isang mata. Ayan nakabuka yung isang mata, at saka yung isang mata is nakapikit. Nakapikit siya mga katits. Alam nyo ba yung meaning ng isang mata sa snakehead? Yung nakabukaka. Itong isang mata nga nakabuka mga katits is symbolize ito na may ang isang giveaway o load nito mga katits ay madaling makuha. So meaning nasa hukay na namin yung isang giveaway. At saka yung isa giveaway ay small load na ito na nasa tunnel. Ayan naka-symbolize na siya ng box. Maliit na box ang nilagyan nito mga katits. So yan yung meaning nito mga katits, snakehead. Nakabuka yung isang mata,
tsaka yung isa is nakapikit. Akala nyo lang isa lang ang laman, pero dalawa pala. Kasi yung tinitignan niyan dito mga katits, yung isang mata ay deposito na, at saka yung isa ay yung nakatagong deposito. So meaning ito yung ito yung hukay namin mga katits. Ganyan yan mga katits ha. Kasi ito yung kuan natin mga katits. Ito yung hukay natin, yung hinukay natin na tunnel. Nasa gilid siya ng slope. Yan o. Ayan o. Slope yan mga katits ha. Ayan. Nasa gilid siya ng slope. So meaning, kung overview natin siya mga katits, ayan. Nasa gilid siya ng slope. Dalawang slope siya. Kasi pag tinanggal natin lahat ng lupa sa slope na ito mga katits, is magdadalawang slope. Mali, dalawa na siya. May ganyan na mga katits oh. Yung parang may kuha na siya dito, para yung anong tawag yan, yung parang may bubong na siya. So ito yung kuha natin mga katits, cave o tunnel na i-open natin. Na ganyan kasi yung hukay namin mga katits. So meaning sakto yung ito yung hukay namin mga katits. So meaning sakto yung hukay namin mga katits, na may isang deposito doon mga katits. Isang deposito sa hukay, saka isang deposito sa tunnel natin mga katits. So magandang site yun mga katits. Kung kayo ang tatanungin mga katits, napakagandang site yun mga katits, kasi mababaw lang, 15 feet. Pero ang pinagtataka ko, may decoder na sila. Ako yun mga katits. Kumuha pa sila ng medium, at saka yung tinuturo ng medium, doon pa sila naghukay. So yan, yung area na ito mga katits ay hindi pa tapos. Bali, pag tag-init na mga katits, bali babalikan ko ang site na ito, kasi naka-expend ako ng pagod dito, at saka may nagastos na rin akong pera. So babalikan ko ang site na ito soon, pero hindi pa ngayon mga katits, kasi nga sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi pa ako tumatanggap ng project, kasi parang wala pa akong gana ngayon mga katits. So ngayon, para may pagliblibangan naman ako mga katits, is nag-open ako ng channel sa YouTube para ma-share ko rin sa inyo yung mga nalalaman ko. So wag yung sinasabi ng iba na kapag nag-YouTube siya is wala ka pang kuha or bukya. So ito yung sample natin sa kuan mga katits, yung unang kuha natin. Yan lang yung tinago ko mga katits. Yan, para siyang frog. So ito mga katits, pag nag-ooperate kayo, lahat kayo is dapat nasa safety. Huwag nyong ibuwis ang buhay nyo ng dahil lang sa ginto. So hanggang dito na lang ako mga katits. Maraming salamat at support to my channel para sa mga tutorial ko about mapstone remapping. Thank you.